tinitingnan na rin nila yung mental behavior. Dapat noon pa, lahat ng kandidato, mga kababayan, local national positions, I think kailangan nila na mag-submit sa psychiatric, During the hearing on the two impeachment complaints against Vice President Sara Duterte, Marcoleta dared the committee to open the box from the Bureau of Internal Revenue, which contains Duterte tax records. In doing so, he said that like a certain Popoy who asked for an acceptable reason, there should be a strong case for opening the box. Announcement ka, through privilege speech, i-accuse mo yung mga congressmen na sabihin ninyo, itong sinasabi ninyo mismo dito, gawin ninyo ito sa privilege speech para may rebuttal. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipunan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. Ayan, na niya Mr. Maravillas. Kumusta po kayo? So, tulad ng dati, pag-usapan natin yung mga mainit na balita ngayon. Kung sinabi ng National Bureau of Investigation na si Sara Duterte daw, tinitingnan na rin nila yung mental behavior. Dapat noon pa, lahat ng kandidato, mga kababayan, local national positions, I think kailangan nila na mag-submit sa psychiatric examination, psychological and psychiatric examination. Kasi tulad niya, di ba? Magpasa na ng batas, mga kababayan, sa Kongreso. Idagdag yon sa qualification, psychiatric examination. All officials, mula barangay hanggang presidente. Kasi imagine kung makapili tayo ng isang leader na may tupak sa ulo. Importante yung psychological assessment, psychological examination. Dumaan muna sa, parang yung pagtingnan ninyo, yung police, di ba? Kasama yon sa requirement ng nag-apply sa pagka-police, sundalo, kasi umawak ng baril. Yon pang vice-presidente, presidente, vice-presidente, mayor, etc. Na sila, mga kababayan, may influensya sa armed forces, may influensya sa PNP, tapos pahawakin mo ng posisyon, mga sensitibong posisyon, hindi maaari ang gano'n. So, with our experience, alam ninyo, yung mga batas naman po, depende sa need ng mga tao. Kaya yan pinapasa. And because of our experience ngayon, I think kailangan na ipasa ang ganitong batas. Ito sabi dito sa balita, mental state ni VP Sara sinisilip at inaaral na rin ng NBI ayon kay NBI Director Matibag. Isinama na ng National Bureau of Investigation sa kanilang investigasyon ang pagsusuri sa asal at mental state ni VP Sara Duterte kaugnay ng umano'y banta sa Pangulo. Sa tulong ng Behavioral Science Department, pinag-aaralan ng mga psychologist ang kanyang mga pahayag at kilos batay sa mga lumabas na video. Hindi man siya dumalo sa pagpatawag ng NBI, nagpapatuloy ang pagsusuri bilang bahagi ng mas malalim na pagtingin sa posibleng motibo at state of mind. Ang ginawa po namin doon sa aming Behavioral Science Department, ibinasi namin doon sa mga video na nakikita namin, sabi po ni NBI Director Melvin Matibag. Kasi po, inignore ng Vice Presidente. Walang respeto talaga sa sinumpena, pero hindi man nag-attend. Pero I think it's just a matter of time. Kinasuhan na rin po sa Department of Justice. Only that, mga kababayan, talaga tayo sa ating administrasyon, pasalamat tayo din. Kasi due process, ino-observe talaga strictly yung due process na tinatawag. So, hindi mo man yun mapilit unless may desisyon yung husgado. Di ba? So, importante may file ang isang batas, mga kababayan, para sa susunod pa, hindi na mangyari ito, hindi na maulit sa bansa na isang unfit, psychologically unfit to lead
makahawak ng sensitibong posisyon tulad ng presidente, vice-presidente, mga senador, pati mga senador po at congressmen, dapat may psychological analysis nila. Ang daming may tupak. Napanood ninyo yun si Marcoleta. Sablay mga kababayan yung pasiklab ni Coleta. Kaya sabi ni Representative Brian po, iwasan po natin ang pop culture sa impeachment hearing ni BP Sara. Inupalpal mga kababayan. Kasi kung ano-anong mga quotations mula sa pop culture, sa mga artista, mali pa yung quotation ni Marcoleta. Nanawagan si Representative Brian po sa mga mambabatas na iwasan ang paggamit ng pop culture references sa pagdinig ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Tama naman po. Anya, seryoso kasi ito na nararapat tratuhin ng may respeto at bigat, hindi gawing biro o aliwan. Alam ninyo kung bakit sila gumagamit ng mga pop culture na mga terminologies, mga linyahan, para, alam naman ninyo ngayon sa social media, yung mga walang kakwenta-kwentang bagay, yung nagbabiral. Na-entertain kasi yung mga tao. John Lloyd or Piolo, Representative Coleta quotes wrong movie in manifestation. Nagmanifest siya, sablay, kasi pati yung reference niya, sablay, mali. Nagpapaniwala pa tayo dito sa mga taong ito. John Lloyd or Piolo, Representative Marcoleta quotes wrong movie in manifestation. It seems that Sagip Party Representative Paulo Henry Marcoleta was confused as to which movie character he should quote when he made a manifestation during the House of Representatives Committee on Justice hearing on Wednesday. Kaya paano tayo maniniwala dito? Pati quotation mali. Tapos maniniwala ka sa mga sinasabi nila. Ibig sabihin wala silang ingat sa mga pagsasalita. Isa Congress ka nagsasalita ka sa Congress tapos you lack research, simpleng bagay, hindi ka tumama. Diba? Kami nagiging maingat kami, mga journalists, nagiging maingat kami. During the hearing on the two impeachment complaints against Vice President Sara Duterte, Marcoleta dared the committee to open the box from the Bureau of Internal Revenue, which contains Duterte tax records. In doing so, he said that like a certain Popoy who asked for an acceptable reason, there should be a strong case for opening the box. Maybe you think that my manifestation will be to oppose the opening of the box from the BIR. The truth is, I would not oppose it. You may go ahead and open it. All you want, as the Madam Chair said, she holds the beat, referring to the music, hawak mo ang beat. So I did the committee to open the box, ensure that you will not violate the law. And Popoy also said, in the movie, I deserve an explanation. I deserve an acceptable reason. Please be sure that if you open this, you have an acceptable reason in accordance with the law. Popoy refers to a role played by actor John Lloyd Cruz on the movies One More Chance and A Second Chance. His movies with actress Bea Alonso, which have become cult classics and favorites of old movie enthusiasts. However, the line that Marcoleta mentioned belonged to a character from another actor. Kay Piolo Pascual pala yung linyang yun. During his scene with Tony Gonzaga noong 2014 movie, starting over again pala yung movie. This misplaced reference was not lost on Akbayan Representative Party List Representative Percival Sintanya, who manifested before the committee that Marcoleta got the characters wrong. Ngayon nga, ina-accuse na ni Pulong na nagbibilang na daw. Report ng DCRH dito. Statement of Representative Paulo Pulong Duterte. Naglabas ng pahayag kahapon si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte habang sinasagawa ang huling impeachment proceedings laban sa kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Ayon sa kanya, hindi sila titigil sa paglaban, hindi para sa politika, kundi para sa mga Pilipinong nagtitiwala sa kanila. Nagtatawag na daw ang mga staff ni Charis sa mga chief of staff ng mga congressmen na bumoto para sa impeachment, kung hindi ay tatanggalin ang buong GAA, itong Charis na sinasabi.
ipapalabas nila na bading si Sandro ang pinapatungkulan nito. Baka si Baste. Di ba? Nagtatawag na daw para sa impeachment, kung hindi ay tatanggalin ang buong GAA ng kanilang distrito. Ibig sabihin, lahat kasama yung mga pundo para sa patubig, paaralan, tulay, kalsada, at iba pang kailangan, lalo na sa mga probinsyang hirap na hirap. Bukod dito, pati daw pondo para sana sa mga social services, walang ibibigay. Tao ang gustong parusahan para lang sa desperate attempt nila na mawala ang kalaban sa politika. Anong kinatatakot ninyo? Anong kinakatakot na sinasabi? Kayo ang may kinakatakutan. Diba? Malinaw na malinaw. Kasi kung hindi takot yung mga Duterte, lalo na si Sara, hinarap na sana sa Congress. Ngayon, ang tanong natin dito kay Pulo, congressman ka, anong ginawa mo para ipaglaban yung kapatid mo? Di ba? Hindi dapat sa social media, mag-privilege speech ka doon sa Congress. Bakit hindi ka mag-privilege speech sa Congress? Through post, statement, pari-parehas kayo eh. Puro lang statement. Mag-official announcement ka through privilege speech. I-accuse mo yung mga congressmen na sabihin ninyo, o itong sinasabi ninyo mismo dito, gawin ninyo ito sa privilege speech para may rebuttal. What we are seeing now under the Bangag leadership is not politics as usual. This is outright coercion. Coercion. Kung tinuod man mga gipang hadlok ang mga congressmen nga tanggalan ng pondo ang ilang distrito, kung dili sila musunod sa impeachment line, klaro kaayo, dili na ni demokrasya. Kini usa ka political blackmail. Hindi na daw demokrasya, kundi political blackmail. Gawin mo po ito na mga akusasyon ninyo sa pamamagitan ng isang privilege speech para maganda. The national budget is not a weapon. Hindi ito panakot. Hindi ito ginagamit para pilitin ang mga halal na kinatawan. Malamang hindi man pinipilit. Talagang gusto nila. Bigyan sila, hindi bigyan ng pondo sa distrito. Boboto sila para sa impeachment ng kapatid ninyo. Kasi yung ebidensya napaka-bigat. At saka matagal na silang nasa maturity. So, ano ibig sabihin? Wala pa yung impeachment, kasama na sila sa koalisyon. Super majority ang grupo ni Martin Romualdez, ni Sandro Marcos. And that is normal tulad ng panahon ninyo. Kayo din may super majority sa Congress noon. So sinasabi ninyo, political blackmail. Sa national budget, sabi niya, ang pondo sa distrito para sa katawhana, dili na personal na kwarta sa kung kinsa ang nasa liderato. Kaya nga po may impeachment kasi ang kwarta ng publiko dapat ginagamit sa publiko, hindi pinapasok sa kung saan bank accounts. Dapat ang beneficiaries hindi po mga chichiriya. Yan mismo na punto ninyo na sinasabi na ang pondo ng bayan dapat ginagamit sa tama, sa mga tao. Wala eh. Anong nangyari? Puro chichirya yung beneficiary. Ipaliwanag niya muna yung mga chichirya ng kapatid mo. At kung gusto mo, as member ng Congress, ipaglaban mo sa yung kapatid mo. Bakit yung mga kaalyado mo, pati yung isa pang Duterte, ilan kayo? Hindi man lang namin marinig yung boses na ipinaglalaban sa Congress. Doon sa plenary, idibati ninyo. Dito nga po, sa probable cause, unanimous, 53. Absent si Rufus Rodriguez. Iwan ko kung bakit nag-absent. If leadership is confident in its case, then let the evidence speak. No threats. Yun na nga ang ginagawa, yung ebidensya. Bakit walang rebuttal sa ebidensyang present? And certainly not the hostage taking of public funds. Klaro karon kung unsa gyud ni
dili ni laban para sa hustisya, laban ni para sa kontrol. O kung kinailangan, manghadlok o blackmail para lang mapasa ang impeachment, then that already tells us everything. We are not dealing with strength but with fear. Hindi kami uurong. We will stand our ground, not for politics, but for the Filipino people who is entrusted us with their voice. At sa katauan, bantayin ninyo kini. Ay kung ang pondo sa inyong distrito mahimong bargaining chip, kamo mismo ang gihimong hostage sa ilang politika gamit ang inyong o galingong kwarta. Hindi masusukat ang hirap na dinanas ng bawat Pilipino ngayon para lang makapagbayad ng buwis at may ambag sa bayan. Ngunit klaro ngayon na itong buwis na ito ay siya ring ginagamit ng bangag administration na panggigipit sa ating mga Filipino. Kaya sabi dito ng mga netizens, the impeachment proceedings initiated by the House of Representatives was properly done in accordance with the 1987 Constitution. A probable cause was established to impeach BP Sara. Mabuhay ang Congress of the Philippines. Sinagot na pala ni Trillanes yung sabi niyang hindi uurong. Hindi ka uurong. Yan si Trillanes. Oh. Sabi ni Trillanes, hindi ka uurong, congressman ka, pero di mo kayang mag-attend ng impeachment hearing para ipaglaban ang kapatid mo. Tinablan ni dating Senador Sonny Trillanes ang pahayag ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte na may banta umanong tanggalan ng budget ang distrito ng mga kongresistang hindi boboto para sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Trillanes, congressman si Representative Duterte pero hindi nito kayang dumalo sa impeachment hearing ng DC. Tama. By the way, di mo ba i-deny ang mga milyones na nakuha mo kay Sammy Oy? Di ba nasa konseho ka noon? Masilip nga ang salin mo? Saan pa ni Trillanes? Sayin ko ito. Mga private jet at helicopter ni Pastor Quiboloy, si dating Pangulong Duterte umano ang totoong may-ari ayon kay dating Senador Trillanes. Ibinunyag dating Senador Antonio Trillanes na ginagamit umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Kingdom of Jesus Christ, KOJC, na pinamumunuan ni Pastor Quiboloy upang itago ang yaman nito sa publiko. Yan ang aligasyon po ni Trillanes. Sa panayam ni Karen Davila, sinabi ni Trillanes na napansin nila na mas madalas pa umanong gamitin ni Duterte ang mga pribadong jet at helicopter na nakadeklarang pagmamay-ari ni Quiboloy. Ang na-uncover namin, sabi ni Trillanes, yung mga private jet or helicopter na binibili ni Quiboloy, sa kanya yon kay Duterte, ani Trillanes. Bakit ko nasabi? Kasi kung titingin mo, mas madalas pa siyang gumamit kaysa sa true owner kay Quiboloy, dagdag pa niya. Tinawag din ni Trillanes na money laundering machine ni Duterte si Quiboloy dahil sa napoprotektahan ng pastor ng KOJC. Naniniwala din si Trillanes na hindi kakayanin ng KOJC magkaipon ng pambili ng mga jet at private helicopters kung titingnan ang dami ng miyembro nito. Tapos karamihan sa mga miyembro ng KOJC, ano pa manasahan niya sa mga taong yan? Ito. Pagbibigay nun, ako pa rin yung presidente ng impyerno. Pati si Lucifer, inambisyonan. Gustong palitan si Lucifer, si Satanas. Pagbibigay nun, ako pa rin yung presidente ng impyerno. Kala ninyo, sasabihin naman ninyo, paninira. Ayan o. Sinira niya, buhay niya. Galing sa bibig niya. Pero ako na po, they can run me to hell. Kami ang apoy na hindi mapatay. Sasabihin ng mga DDS, sinisiraan. Paano sinisiraan na? Clip mismo ito. Voice clip niya, video clip niya, mula mismo sa bibig niya. Sinira niya yung sarili niya sa kabastusan niya, sa kayabangan niya. Run me to hell. Nagyayabang siya. Ako pa rin yung presidente ng impyerno.
magpasa ng batas, lahat ng kandidato magsailalim sa psychological, psychiatric examination. Dapat may certificate sila na matino yung kanilang pag-iisip. Doon sa impeachment mo sa Congress, yun is statement. Speechless. Yung comment mo ma'am, after the sufficient substance pa yun, 10 days na po Monday daw po, nakapag-send po ba kayo first na lang? Presidente ninyo, Kung nababalik ka dito sa Masbate, sa 2028 para sa national election, ma'am. Kung nababalik ka dito sa Masbate, sa 2028 para yan ang presidente ninyo. Kaya sila nakapirma doon sa impeachment mo sa Congress, yun is statement. Sasabihin naman nila, lahat baguhin daw ng AI. Mahilig kasi sa AI. Hindi ito AI, actual interview ito. Pinoto lang kasi iba-ibang situation. Palibasa kayo, mahilig kayo mag-AI, yung pulburon video. Kaya yon ang depensa ninyo. Hindi ito AI. Mula ito mismo sa mainstream media. Kaya sila Interview ng mainstream media. doon sa impeachment mo sa Congress, yun is statement. Speechless. Yung comment mo ma'am, after the sufficient substance pa yun, 10 days na po Monday daw po, nakapag-send po ba kayo ng restriction? Kung nababalik ka dito sa Masbate, Boto ninyo na presidente. Kaya ito yung sabi ng ating Pangulo. So yung sa pagbabanta ni Sara. Ang hindi na sana hahantong sa ganitong drama kung sasagutin Last year ito. ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Correct. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Tapos na sana ang usapang ito kung tutuparin lamang ang sinumpaang panata na bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Imbis na diretsahang sagot, Correct. release pa sa kwentong chicheria. Hangad ko na matuldukan na itong mga pangyayaring ito sa parang matiwasay at magdadala sa atin sa katotohanan. 12 taon din ako nanungkulan sa magkaparehong kamara ng Kongreso. Batid ko ang kapangyarihan iginawad sa kanila ng taong bayan at ng ating konstitusyon. Dahil dito, ikinagalang ko ang kanilang gawain bilang isang independenteng sangay ng ating republika. Kahit ang buong executive branch, lahat ng mga ahensya ay hindi nakakaligtas at parating sumasailalim sa kanilang masusing pagsusuri. Bilang isang bansa, marami tayong mga paghamon na dapat harapin at mga suliraning dapat bigyan ng lunas. Sa kapila ng mga pambabatikos na Yan ang katuon matino ating na pansin leader. sa pamamahala. Ngunit, hindi natin ikokompromiso ang rule of law. Kailangan manahig ang batas sa anumang sitwasyon. Rule of law sino lagi. man ang tamaan. Kaya hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Igalang natin ang proseso. Tuparin natin ang batas. Alalahanin natin ang mandato na pinagpala sa atin ng milyon-milyon na Pilipino. Correct. Narinig ninyo ang ating Pangulo. Nagtantrum man lang, nagbanta o nagbitaw ng mabibigat at masasamang salita. Hindi. Yan ang leader. Tapos sasabihin nila, bangag. Ayan man lang mga kababayan. Maraming salamat. Ako po si Dante Maravillas. God bless. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym,
pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.